Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Napansin ninyo ang kaibahan po ng defense team at ng prosecution? Ang prosecution, andyan yung mga concrete evidence. May mga hawak silang ebidensya, may mga video ng pagbabanta ni Sara Duterte, natsutsugin niya ang presidente, nandiyan yung mga testimonya ng mga witness, nandiyan yung record sa Anti-Money Laundering Council na magdidiin talaga kay Sara Duterte. Yan po ang meron ng prosecution. Samantala, itong defense team, itong kampo ni Sara Duterte, napansin nyo kung ano ang meron sila? I object! Puro objection! Your Honor, I object! Your Honor, I object! Yun lang po ang meron sila. Hindi nila pinapasinungalingan yung ibang mga bagay, yung mga testigo, yung mga testimonya, yung mga ebidensya ng prosecution. Doon lang sila sa I object. Yung kaka-I object nila dyan, sinasayang nila yung impeachment court hours. Delaying tactics po yan. Kasi gusto nila, maubos na lang yung oras, tapos na yung administrasyon, hindi pa po nakukonvict si Sara Duterte. Delaying tactics po. Yan ang ginagawa nitong grupo ni Sara Duterte. Number 2, technicalities. Puro technicalities lang ang hinahanap nito ng kampon. Again, takbo sa Korte Suprema. Apila dito, apila doon para pigilan na naman yung paglalabas ng mga ebidensya. Dito lang sa video na yan sa pagbabanta sa buhay ng presidente. Yung agent ng NBI, kahit pinaikot-ikot pa yan ng defense kung ano-ano pang ginawa nila sa cross-examination, akala nila matitinag nila yung witness. Hindi niya matitinag yan kasi hindi naman nagsisinungaling. Hawak niya yung mga ebidensya. Hawak niya yung authentication letters. Totoo po yung video ng pagbabanta ni Sara Duterte pero wala kang marinig sa defense na sasabihin nila hindi authentic yan. Kasi alam nila authentic. Kailangan lang nila gawin yung trabaho nila. Ipagtanggol si Sara Duterte kasi sayang ang sahod. Malinaw na malinaw po yan. Kaya bulag na lang kung hindi nyo pa nakikita na si Sara Duterte ay nagkasala at dapat siyang ma-impeach. Kabulagan na lang po yan. Nandiyan na sa harap, tutuklawin ka na. Napakaraming ebidensya na si Sara Duterte ay dapat matanggal sa pwesto at hindi patakbuhin sa kahit na anong posisyon sa gobyerno at hindi pahawakin ng kahit na anong posisyon pa. Dahil siya po ay nagkasala at dapat siyang ma-convict dito sa impeachment trial. Nakausap ko rin yung ilang mga mambabatas dyan po sa Senado. Mga miyembro po ng House of Representatives at very supportive po sila. Yung iba po mga prosecutor, yung iba deputy speakers, yung iba mga mambabatas dyan sa Senado, nandiyan sila para suportahan po yung kanilang prosecution panel. Pakinggan po natin, magaganda po yung mga binitiwan nila sa ating interview sa kanila. Kung ano po yung assessment niyo sa ongoing po na impeachment trial? Charging po natin. Well, maganda naman dahil nabibigyan yung para sa side na ma-explain na mabuti yung kanilang gustong sabihin. Siyempre sa prosecution, in-explain nila mabuti kung bakit kailangan ma-impeach, kung kailangan ma-convict si VP Sara. At sa depensa naman, nagtatanggol nila ang katayuan ng Vice Presidente. Sa tingin niyo, sir, aatag ba si Sara Duterte in the coming hearings or bakit importante yung presence sa pag-hearing? Well, sa ngayon kasi hindi na kami hopeful kung na darating siya dahil ugali naman na talaga ni VP na talagang umiiwas, lalong-lalo na pagdating sa mga ganitong klaseng pandinig. Hindi ito ang kauna-unahang ginawa niya yan. Sabi nila, political lang daw itong hearing na ito. Okay, say about that. Well, nakita naman natin yung mga pagbabanta na ginawa dahil kasi ngayon ang topic ngayon ay threat. So, ang politika dito na sinasabi nila yun ay mga palusot lamang nila, pero ang totoo niya wala silang ebidensya na mailabas. So, samantalang tayo nag-uumapaw yung mga ebidensya na ating pinakikita. So kung sa tingin nyo, strategy nila, yung pinapalabas nila na ito ay politika lamang? Para may divert yung attention, para ipakita sa mga tao na kunyari, pinupolitika lamang sila, kaya may impeachment. Pero makikita naman dito, pagka sa susunod na mga hearing, yung iba pang mga ebidensya sa iba't ibang article na nakasaad sa articles of impeachment. Kung how strong is Article 4?
lahat ng mga articles ay mabibigat. Pero yung Article 4, kumbaga sa abogado, ito yung tinatawag na res ipsa loquitur. Ang ibig sabihin ng res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. Yung mismo na lamang yung kanyang mga sinabi na pagbabanta, yun na mismo ay isang culpable violation na ng ating saligang batas. Ngayon, tatanungin nila, ano ang na-violate sa ating konstitusyon? Yung kanyang sinumpaan sa oath of office niya bilang vice presidente na siya ay susunod sa lahat ng alituntunin ng ating batas. And definitely, ang pagbabanta ay hindi po pagsunod sa ating batas. Sir, what will happen if ma-convict siya sa Article 4? Are you still pushing through with the other articles? Titingnan muna natin kung ano yung magiging timpla, no? Pero kung makita natin pagkaraan ng mga 2 o 3 article, matibay na yung ebidensya, baka hindi na natin tapusin yung 4 na articles. Kung ang social media sentiment ng mga DDS ngayon 2-0 na daw, nilamo na daw po kayo. Ano masasabi niyo? Well, diyan naman sila magaling sa fake news. Kung sa tingin niyo po, bakit po mahalagang tutukan ng taong bayan ang impeachment trial? Napakalaking bagay ng partisipasyon ng ating mga kababayan dito, lalong-lalo na ngayon, no, na uso yung fake news. Para makita, sila mismo ang makakita at makasaksi sa nagaganap na impeachment trial. At sila rin magsasabi, may ebidensya ba talaga o wala? Assessment po kung gaano kagaling ang defense lawyers. Well, unfair naman kung sa akin mo sasabihin yon. Pero sa 2 araw na nakita natin, masasabi natin na medyo maganda yung naipakita ng prosecution. Ano po ang pinakamahalagang ebidensyang inaasahan ninyong mailahad sa mga susunod na araw? Hindi kami po pwedeng maglahad ng aming legal strategy, pero masasabi namin na lahat ng mga ebidensya na aming na pinaghahandaan namin ay mabibigat. In fact, meron din kaming testigo na haharap na magko-corroborate sa mga ilang mga matitibay at matitigas naming mga testigo. So kung ano po ba ang gusto ninyong maunawaan ng publiko tungkol sa impeachment na nagaganap? Ang impeachment, para malaman ng ating mga kababayan, ito ay test of fitness ng isang halal na opisyal, lalong-lalo na ang mga opisyal na sa may pinakamataas na katungkulan sa ating society. Kaya nga mas mataas ang hinihingi sa kanila na dapat na pinakikita nila o yung conduct na kanilang pinakikita dito sa ating bansa. Kung gaano po kahalaga para sa inyo ang pag-upo ni Sara Duterte dito sa kanyang impeachment case? Maganda para personal na maipaliwanag niya dahil matagal na rin siyang hinahanap at ang taong bayan ay naghahanap ng sagot sa ating Vice Presidente. Kung siya mismo ang upo at magpapaliwanag, sa aking paniniwala, mas makakaganda yon sa kanyang depensa. Kung ano po yung masasabi niyo sa final ni Attorney Israelito Torion, the petition before the Supreme Court? Tungkol saan yun? Sorry. Yung kino-question niya po yung Senate, yung presiding officer. Yun naman, internal issue yan ng Senado na dapat hindi pinakikialaman ng lahat. In fact, makikita ninyo sa ating saligang batas. Sa ating saligang batas, kung hindi ako nagkakamali, sa Section 8 nakalagay doon, Congress, binanggit mismo, Congress, hindi impeachment court, Congress, shall promulgate its own rules. Ibig sabihin, dito sa impeachment, pinapayagan ang Senado na gumawa ng sarili nilang alituntunin. Ang malinaw lamang na inilagay doon sa nasabing article, sinasabi lamang na kung ang presidente ang uupo, na ang presidente ang subject ng impeachment, Chief Justice ang dapat na umupo bilang presiding officer. But other than that, wala nang binanggit sa ating saligang batas. At sinasabi nga na ang Congress ay binibigyan ng karapatan na gumawa ng sarili nilang patakaran. Dahil ibig sabihin nito, binibigyan sila ng leeway para hindi sila natatali dahil nga sa pagbabago ng panahon. Last question ko, makukonvict ba si VP Sara? Well, siyempre, kung kami tatanungin mo, matibay ang aming ebidensya. So, sana, ang hinihiling lamang natin, no, na sana yung mga
kagalang-galang natin ng mga senator judges ay talagang yung kanilang sinumpaang sa oath of office nila bilang senator judge ay sana panindigan nila na mag-exercise sila ng political neutrality. Kung alam naman natin na marami mga DDS na, kung dumating yung araw na bumoto sila pabor kay Sara, masasabi po ba ninyo na tama ang kanilang pag-aatol at dapat natin itong tanggapin? Well, at least ako sa aking gana pagkatapos namin maipresenta yung mga ebidensya, bibigyan namin sila ng dahilan para mahirapan silang bumoto ng no. Ano kayong opinion, reaksyon? Ilagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you ka-coffee in my next video.